Kamakailan muling naging sentro ng usapan ng International Criminal Court o ICC matapos lumutang ang posibilidad ng pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa kaugnay sa matugong war on drugs sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, lalong uminit ang diskusyon online at sa lansangan kung dapat nga bang arestuhin si Bato De La Rosa o kung dapat tutulan ng bansa ang hakbang ng ICC. Ngayon, alamin natin ang pulso ng mamamayan kung sang-ayon ba sila o tutol sa posibleng ICC arrest ni Senador Bato de la Rosa. Kasama ko po ngayon si CJ po. Ayun. So, para sa inyo po, sang-ayon po ba kayo sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa ng ICC o hindi po? Hindi po. Bakit po? Kasi po marami naman po siya nagawa dito sa bansa natin. Tsaka hindi po makatulungan yung ginawa sa kanya. Ano ano ang masasabi niyo po tungkol sa naging action ng Senate po pagdating sa pagprotekta po sa kanya po? Hindi ko gaano sir kasi hindi ako gaano nanonood ng balita namin. Pero para sa akin, okay naman yung pagprotekta sa kanya. Sige po. Thank you po. Kasama ko po ngayon si Hi, I'm Ira Richie Aquino from College of Tourism and Hospitality Management. Ayun, so for our first question, sang-ayon ka ba sa arrest warrant ng ICC kay Senator Bato de la Rosa? Yes, for me, I'm agree with the arrest warrant served to Bato de la Rosa because it feels like he's been an accomplice for President Rodrigo Duterte during back on his time since he's following orders as well as he could have the thinking to actually do what is right, and since he is mandated by the law, since he's a police officer himself, he do know what is right and what is wrong. So even though there's been an executive order, he should still be on the side of the people and not on the government and not on the actual politician and serve the Filipino people themselves. So last question, ano masasabi mo tungkol sa naging action ng Senado tungkol sa sitwasyon? The action of the Senate was actually unfair, and you could see the injustice taken by that since they're actually protecting the politician, even though that kind of the legislative part, since they're the Senate, they should know what is right and they know the law themselves. So I think for them, they should have just turned over Bato to ICC since they don't have the jurisdictive here in the Philippines, and the arrest warrant was from the international body themselves. Ayun lang naman, thank you very much. Thank you. Kasama ko ngayon si Brent Santos po, first year journalism student from the Faculty of Arts and Letters po. Okay, so first question, sang-ayon ka ba sa warrant of arrest kay Bato de la Rosa ng ICC? Opo, sang-ayon po ako dahil po, yung mga pinapakita niya po action siya sa Senado, which is yung parang nagdadabog po siya in the middle of Senate hearings. Tas parang ginagawa niya po joke time yung every time may Senate hearing po siya. Sa tingin ko po nararapat lang po yung warrant of arrest niya po. Tapos yung mga back in 2019 po, yung support niya po sa war on drugs, yung sinasabi niya po na deserve po ng mga Filipinos po na nangyari po sa kanila mga ganon, na gawain niya po, is sa tingin ko po sang-ayon po siya kasi po, tayo po ang naglagay sa kanya, sa posisyon po sa Senado. At sa tingin ko po, dapat po sineserve niya po ang Filipino people. Hindi po ginagawa joke time lang po o biro ang kanyang duty po bilang senador. So, last question, ano masasabi mo tungkol sa mga naging action ng kapwa niyang taga-Senado rin regarding the situation? Sa tingin ko po, sobrang unprofessional po at sobrang parang nilalaro lang po nila ang kanilang trabaho po bilang mga senador. Kasi po kung makikita po natin, parang nag-celebrate pa po sila na hindi po na-convict po si Bato de la Rosa. Pero sa tingin ko po ay dapat po maging held accountable din po sila, katulad po ni Senator Bato de la Rosa. Dahil I reiterate po na yung mga senador po dapat ginagawa nyo po yung trabaho bilang paglilingkod sa mga kapwa Pilipino po na sila po ang naglagay po sa position nyo po ngayon. So, sa aking pong paningin, dapat po lahat sila held accountable po. Maraming salamat, thank you very much. Kasama ko po ngayon si I'm Francine Albenco po from the Faculty of Pharmacy. So, first question, sang-ayon ka ba sa warrant of arrest kay Bato de la Rosa? Yes, sang-ayon po. Bakit po?
Ah, based po sa nabasa kong recent news and based po sa paniniwala ko, I'm a firm believer po na kung may nagawa kang mali, dapat panagutan mo. And tama lang na i-arrest siya ng ICC based sa nagawa niyang war on drugs in correlation po kay former President Rodrigo Duterte. First of all, dapat hindi niya tinatakasan yun at all. I mean, kung sino mang may nagawang krimen, dapat panagutan mo, dapat panindigan mo. Kasi, well, aware ka na nagawa mo yun. And especially nung time na ang dami nang napahamak na citizens. And as a senator na mataas ang posisyon sa gobyerno, syempre, dapat you should set a good standard, be a good model sa tao. And ayun, mapanagutan niya lang sana. Ano ang masasabi niyo tungkol sa Senate regarding po siya, ganun. Gaya nga ng sabi ko kanina, dapat they should be a good model, good standard. Kasi if nakikita ng mga tao na pinagtatakpan nila yung taong nagkamali, I mean, what more about sa common issue? Kunwari let's say may kakilala kang friend mo na may nagawang mali. Eh di if nakita mo na, puwede nilang pagtakpan, so gagawin mo rin ba yun? Parang parang mali yun. So ayun, it's all about the morals and standards. And siyempre yung if titingnan nga natin overall yung effect nung nangyari ngayon, nung nangyari nung war on drugs. Ayan, so kasama ko ngayon si Criza Mariel Alvarado from the Faculty of Arts and Letters. I'm from One Journalism po. Ayan. So, first question, sang-ayon ka ba sa warrant of arrest kay Bato de la Rosa ng ICC? Of course, very sang-ayon ako doon kasi he helped the Duterte administration during the EJK, and with that situation parang sobrang inhumane ng mga pangyayari noon, and iisipin natin at kung titignan natin yung mga sitwasyon ng mga mahihirap na tao, sila lang ang mga pino-point doon sa mga EJK. Kumbaga wala namang nahuhuling matataas na posisyon sa mga drugs, gano'n. Pero ang hinuhuli lang talaga nila yung mga hirap, hindi talaga yun para sa lahat kung hindi para patayin yung mga mahihirap at hindi na sila nabibigyan ng mga hustisya hanggang ngayon. Ayan. So, last question, ano masasabi niyo tungkol sa naging action ng mga kapwa niya taga-Senado regarding the situation? Nung nakita ko yung mga kumakalat na video sa Facebook, as also sa mga reels kasi nagkaroon pa nga ng shooting dun sa Senate, which is very disrespectful para din sa ating mga Pilipino. Kasi ano ba ang ginagawa nila doon sa loob? Parang pinaglalaruan nilang tayo. Nagkaroon din ng hearing, ang sinabi pa ni Pia Cayetano, umiiyak lang siya doon. Kailangan natin i-aside yung emotions natin. Dapat natin unahin yung mga mamayang Pilipino para i-serve sila, hindi unahin yung pang-sarili natin. Ang masasabi ko lang do'n is sana mas naging professional sila. Dapat tinok nila ng action 'yun, hindi yung puro drama yung ginagawa nila sa Senate. Sana mas bigyan nila ng pansin yung mga problema na hinaharap ng bansa natin. Ayan. Yun lang naman. Thank you very much. Maraming salamat. Kasama ko po ngayon si Mark Di Macali. Patricia Pascual. Divine Fernandez. from what faculties po kayo? From Faculty of Engineering po. From College of Science. Faculty of Pharmacy. Okay, so ang first question natin ay sang-ayon ba kayo sa arrest warrant kay Bato de la Rosa? For me po, opo. Yes po. Yes po. Bakit po? Kasi first things first po, yung ICC is a international law po. So bali lahat po ng naging party po noon is like kailangan po parang kailangan po managot pagdating po doon. So kasi po tayo po sa Pilipinas, inadapt po natin yung ICC, which is ay yung international law po. So meaning parang party na po siya ng constitutional law po natin. So parang going against po na tinatago ng Senate yung si Bato is parang going against the constitutional, ibig sabihin against the law sila. So in a way parang hindi po tama 'yon kasi wala pong above the law kumbaga. Sa'kin naman po tulad po nung nasabi ni Mark, sa'kin okey lang po na mag-interfere yung ICC and bigyan siya ng warrant of arrest kasi, kung yung, mga ginagawa pong injustice ni Bato hindi nasosolusyunan ng sarili nating, gobyerno, feeling ko okey lang po na mag-interfere yung international law para Sa'kin agree din naman po ako because,
knowing na yung current government natin, halos hindi na rin nila nagagawa yung job nila, and hindi naman din natin made-deny yung mga injustices na nagawa ni Bato right now, and we couldn't say na may ginagawa ba talaga yung government about it. So, last question. Ano yung masasabi niyo tungkol sa naging action ng the rest of the Senate regarding the situation po? Unprofessional po, firstly po. Tapos, sobrang against the oath po nila as a governing for the country po. Sa'kin po sobrang na-disappoint ako tsaka sobrang sumama po yung loob ko kasi dapat nagtatrabaho sila para sa Pilipino, para sa atin. Pero yung pinapakita nila ngayon sa Senado, parang inuuna lang talaga nila yung personal interest nila. Sa'kin naman po, parang it's pure chaos. Kasi, first of all, parang bakit umabot sa point na nagkakaroon na ng paggamit ng armed na gamit. Which is hindi naman dapat kasi primarily goal din naman kasi natin is peace. So, from there, paano mo mabibigay sa tao yung peace na pinromise nyo kung doon pa lang sa loob ng Senate is wala na? Ayun lang po. Thank you very much po. So, kasama ko ngayon si... Hi, my name is Mika Gatdula. I am a first year journalism student from the Faculty of Arts and Letters. Ayun. So, agree ka ba sa warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa? Well, yes, definitely, because I think it's really the time for him to be accountable, especially when I think it's very humiliating on behalf of the Filipino people that we have a senator na sinusweldohan kahit hindi naman pumapasok. And the fact that I think it puts the call for journalism to a greater extent kasi there was an interview, diba, napaamin siya ni Jessica Soho that he really did attend the Senate because of the voting kay Senator Peter Allen Cayetano, or Alan Peter Cayetano rather. So I think, yeah, it's more than accountable, but rather it's really time that we stand for truth. Tsaka most of all, if he was to get a warrant of arrest, there is a chance na magsunod-sunod na yung politicians na liable sa court ni ICC. Yan. Last question. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga naging action rin ng kapwa niyang taga-Senate regarding the situation? I firmly believe that it's very incompetent for them, lalo na kay Senator Robin Padilla. I may be dropping names, but once again, it's in the call for truth. Because if you're a senator, automatic na yan. You're supposed to be serving on behalf of the Filipino people. And I think that wasn't service. That was a slap in the face for us Filipinos. When you're in the Senate, you should be serving justice. But then again, you're serving cronyism. So I think it's very nakakahiya para sa ating mga botante ng bayan. That's all. Thank you very much. Thank you. Sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa ICC at ang arrest warrant kay Senator Ronald De La Rosa, masasabing halos hati pa rin ang opinion ng publiko kung dapat nga ba siyang managot o hindi. Ngunit ano man ang iyong paninindigan, mahalagang manatiling ulat, mapanuri at nakabatay sa tamang impormasyon ang ating mga opinion. Huwag kalimutan bisitahin ang aming website para sa iba pang balita at election updates. Ako si Gabriel Gompio para sa Wais Po. Iba't ibang issue at katangian ng mga kandidato ang muling pinag-uusapan ng publiko, mula political dynasty hanggang sa performance ng mga halal na opisyal. Pero para sa mga mamboboto, green flag ba o red flag ang mga ito? Okay, so ngayon, mag-fast talk na tayo. Pero bago yun, ano pong pangalan niyo and from ano po yung strand niyo sa senior high? I'm Leo Pilim Jr. from Accounting Business Management strand of USC Senior High School. Okay, so ngayon, let's start. So una, paano pag palagi siyang nagpo-post sa social media? It depends. Okay. So, paano pag mahilig naman siya sa luxury brands? Red. So, pag tahimik lang, Red flag. pag celebrity siya, Red flag. pag parte siya ng political dynasty, Red flag.
Pag palaging absent sa trabaho. Red flag. Pag maraming proyekto pero may issue sa transparency. Red flag pa rin. Pag merong confidential funds. Red flag pa rin. Paano pag may arrest record naman siya? Red flag. Paano pag nagbibigay pera o regalo tuwing election campaign? Red flag. Paano pag may legal background pero at the same time meron rin naman siyang illegal background? Red flag. Okay. So, yun lang. Thank you. Okay, so simulan na natin ang fast talk. So, pero bago yon, pwedeng pa-introduce naman ang sarili saka faculty. Hi, I'm Jean from the Faculty of Arts and Letters. Okay. So, for our first question, paano pag palaging may post sa social media yung Senado? Pag may post palagi, I think green flag. Ay, hindi. Oh, di ba? Colorblind. Green. Okay. I-explain pa ba? Hindi Baka na. ma-bash ako. Sige, next. Paano pag mahilig siya sa luxury brands? Red flag. Paano pag tahimik lang? Red flag. Paano pag celebrity? Red flag. Paano pag parte ng political dynasty? Red flag. Paano pag palaging absent sa kanyang trabaho? Red flag. Paano pag maraming proyekto pero may issue sa transparency? Red flag pa din. Paano pag may confidential funds siya? Red flag. Paano pag may arrest record? Red flag. Paano pag nagbibigay pera o regalo tuwing election campaign? Nako. Red flag. Red flag. Paano pag walang legal background pero may tindig para sa mga Pilipino? Green flag. That's all. Thank you. Okay, so magsimula na ulit tayo sa fast talk. Pero bago magsimula, pwedeng i-introduce mo muna sarili mo and from what faculty you're from. Hi, I'm Sam Kinol and I'm from the Faculty of Arts and Letters. So, for our first question, paano pag yung senador palaging may post sa social media? Green flag. Paano pag mahilig siya sa luxury brands? Red flag. Paano pag tahimik lang siya? Red flag. Paano pag celebrity yung senador? Red flag. Paano pag part siya ng political dynasty? Red flag. Paano pag palaging absent sa trabaho? Red flag. Paano pag maraming proyekto pero may issue sa transparency? Red flag. Paano pag may confidential funds siya? Red flag. Pag may arrest record? Red flag. Paano naman pag nagbibigay siya ng pera o regalo tuwing election campaign? Red flag. Okay, lastly, paano pag walang legal background pero may tindig para sa mga Pilipino? Green flag. Okay, so yun lang. Thank you. Okay. Sumalang na tayo sa fast talk. So, pero bago nun, ano po ang mga pangalan niyo? And faculty. I'm Sophia po from Faculty of Pharmacy. I'm Bea din po from Faculty of Pharmacy. So, for our first question, pag palaging may post sa social media, is that a red flag or a green flag? Put it in the middle. Ganun din yun. Okay, so sunod, mahilig sa luxury brands. Red. Okay, next, tahimik lang. Okay, sunod, pag celebrity. Depende din, diba? Pag parte ng political dynasty. Pag palaging absent sa kanyang trabaho. Red flag. Pag maraming proyekto pero may issue sa transparency. Red flag. Pag may confidential funds. Red flag. Pag may arrest record. Red flag.
Pag nagbibigay ng pera o regalo tuwing election campaign. Tapos last, pag may legal background pero meron ring illegal background. Red flag. So, yun lang. Okay, so let's get on with our fast talk. So, pero bago magsimula, pwede pong tanungin ko ano po yung pangalan niyo saka from what faculty po? So I'm Nicole, graduate ako ng sa Commerce, College of Commerce. Okay. I'm Denise po, SHS alumni. So, for our first question, sa tingin niyo po ba, red flag or green flag ang palaging may post sa social media? Parang kahit anong post ba yan, whether it's positive or Yes negative po, yung like post. kahit ano, basta lagi naman. pong may laman yung social media. Hindi naman siya red flag, green flag. Do you agree with me ba? Sige, sunod po. Mahilig sa luxury brands. Red flag? Pero if sige, go lang. Di ba as a public, Opo, parang candidate sa Senate po. Oo, sa bagay kasi parang dami mo ini-spend for Paano pag tahimik lang sila? red. Paano pag celebrity yung nasa Senado? Red din. Kasi parang paramihan ngayon ng celebrity na nasa di ba? Walang masyadong Apo. Paano pag part sila ng political dynasty? Red. Pag palaging absent sa trabaho. Red. Paano pag maraming proyekto pero may issue sa transparency? Red pa rin. Kasi dapat parang alam ng lahat. Diba? Like, Paano po pag may confidential funds sila? red. Paano pag may arrest record? Red. Paano pag nagbibigay pera o regalo tuwing election campaign? Red. Nagpapasip. Okay, last na po. Paano pag walang legal background pero may tindig para sa mga Pilipino? Feel ko oh yeah, green po. Yun lang po. Salamat po. Okay, so sumalang na tayo muli sa Fast Talk. Pero bago yon, pwedeng i-introduce niyo muna yung sarili niyo saka from what faculty kayo. Hi guys, I'm Dan Cedric Villatasa from Versatile Needs and Faculty of Arts and Letters. I'm Christopher Abagas from Versatile Needs also and Faculty of Arts and Letters. Carlos Gabriel Aguilar, Versatile Needs and One Journey. Okay, so a-answer kayo as one. So for our first question, paano pag yung senador palaging may post sa social media? Is that a red flag or green flag? Depends on what Yung content. ano yung content na pinopost. So, Can be green and can be red Can be flag. green, can be red, can be green. okay. Green and red. Kasi di mo alam. Anong color na ba yun? Violet yan. Violet. Violet flag. Tama. Green Green at green red. Basta yun. So, paano pag mahilig sila sa luxury brands? Okay. Paano pag tahimik lang sila? Red. Red. Paano pag celebrity yung senador? Red. Ano ba yan? Top 1? Red yun. Paano pag parte sila ng political dynasty? Red. Paano pag palaging absent sa trabaho? Red! Boy, pumasok ka, boy! Sabi nga, 3 lang hanggang FA eh. Oo. Tapos sa inyo, laging absent. Ano yun? Pwede ba yun? Wala, bawal yun, boy! Paano pag marami silang proyekto pero may issue sila sa transparency? Red. Sa akin, red. Okay, red yun. Paano pag meron silang confidential funds? Ay, red. Impeach na yan, boy! Impeach na yan! Red yan. Paano pag meron silang arrest record? Red. Hindi ka makapag-approve trabaho pag may NDA record ka, di ba? Bawal yun. Paano pag nagbibigay sila ng pera o regalo tuwing election campaign? Red! Public servant ka, di kasi, Santa Claus.
Tama. Hindi siya sa Santa Cruz. Uy, Ay, sorry. Santa Claus. Nabula lang yung drop ko. Okay, last na. Paano pag walang legal background pero may tindig para sa mga Pilipino? Green. Wait lang. Green, Walang oo. legal background. Green, Green. oo. As long as yung tindig niya para sa Pilipino is nasa tama. Kung sineservisyon yung mga Pilipino. Minsan kasi mahirap yung wala ka ng legal background tapos hindi ka pa compassionate. So, yan. So, yun lang. Thank you, guys. Bye-bye. Bye-bye. From Versatile Needs. Bye-bye. Sa panahon ng halalan, mahalagang kilalanin hindi lang ang pangalan, kundi pati ang track record ng mga kandidatong nais nating ihalal. Huwag kalimutang bisitahin ang aming website para sa iba pang balita at election updates. Ako si Clycie Dayawan para sa Wise Vote.